Miss Cordelia, handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Jill kay Cordelia habang ang babae ay nananatiling nakaupo. Nakasuot si Cordelia ng half-face na maskara na may mga balahibo pa ng ibon na disenyo sa gilid nito. Sinadya itong ipalagay ni Boss Hunter para hindi nila totally mamukhaan ng isa't isa. Umangat naman ang tingin ni Cordelia sa refleksyon sa salamin ni Jill na nakatayo ngayon sa kanyang likuran. Miss Jill, medyo kinakabahan po pero okay lang po. Nauutal niyang sagot. Halatang first time pero sino nga ba naman ang maniniwala na may ganito pang babae sa ganitong edad na hindi pa nakakaranas ng ganitong gawain. Palibhasa nga'y hindi pa rin nagkakanobyo si Cordelia kaya kahit sa usapan lang ay parang hindi niya ito kayang gawin. Pinapasabi po ni boss na wag raw po kayong kabahan. Ayaw niya pong madaliin to dahil matagal niya na itong hinihintay. Kaya gawin mo ang lahat, okay? Just enjoy the night with him, Miss Cordelia. At kung handa ka na, maaari ka nang tumayo at sumunod sa akin. Miss Cordelia, alam mo ang dahilan kung bakit nandito ka, tama? Seryosong tanong ni Boss Hunter. Alam ko po. Mabilis namang tugon ni Cordelia. Naglakad-lakad naman si Boss Hunter sa paligid ng dalaga. Buo na ba ang loob mo? Muli niyang tanong. Ilang gabi ko na pong pinag-isipan to kaya sa tingin ko ay wala nang dahilan para magdalawang isip. Gusto ko po kayong matulungan at gusto ko rin pong makapag-aral. I understand. Are you nervous? Tanong ni Boss Hunter. Opo. Well, don't be. As long as I'd be gentle, there's nothing to worry about. Malambing na sabat naman ni Boss Hunter. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Is she ready? Jill, tell her na huwag kabahan. Ayoko madaliin to. Just tell her to enjoy the show. Seryosong tanong ni Boss Hunter sa kanyang assistant na si Jill. Naroon ito sa kanyang malawak na kwarto sa kanyang malapalasyo na laki na mansyon. Sa kabilang banday, magalang naman na sumagot si Jill. Masusunod po, Boss Hunter. Pupuntahan ko na po siya. Sabi niya namang nakayuko. Thank you. Tugon naman ni Boss Hunter. Pagkalabas ni Jill ng kwarto ni Boss Hunter, ay tinungo niya na ang silid na nasa kabila lamang noon kung saan naman naghihintay si Cordelia. Nang matunto na iyon ni Jill ay marahan niya ng pinihit ang doorknob at saka tuluyan ng pumasok sa loob. Doon ay nadatnan niya si Cordelia na nakaupo sa harap ng malaking vanity mirror. Nakalugay ang mahaba at paalon-alon nitong buhok at nakasuot ng wine red silky night dress na mas lalong nagpoosbong ng magandang hubog ng kanyang katawan na animoy wala pang kahit na sino ang nakakahawak nito. Buhay na buhay din ang mapusyaw na kulay ng kanyang balat at malaporselana pa sa kinis na walang bahid ng kaunting anumang dungis. Sa kabilang banday, marahan naman siyang nilapitan ni Jill. Kulay kahel ang ilaw sa buong silid at talaga namang napakalamig sa lugar na iyon. Miss Cordelia, handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Jill kay Cordelia habang ang babae ay nananatiling nakaupo. Nakasuot din si Cordelia ng half-face na maskara na may mga balahibo pa ng ibon na disenyo sa gilid ito. Sinadya itong ipalagay ni Boss Hunter para hindi nila totally mamukhaan ang isa't isa. Umangat naman ang tingin si Cordelia sa refleksyon sa salamin ni Jill na nakatayo ngayon sa kanyang likuran. Miss Jill, medyo kinakabahan pero okay lang po ako. Nauutal niyang sabi. Halatang first time pero sino nga ba naman ang maniniwala na may ganito pang babae sa ganitong edad na hindi pa rin sanay sa mga ganitong gawain. Palibhasa nga'y hindi pa rin nagkakanobyo itong si Cordelia kaya kahit sa usapan lang ay parang hindi niya ito kayang gawin. Ngumiti naman si Jill tsaka hinawakan sa magkabilang balikat si Cordelia. Pinapasabi ni boss na huwag ka raw kakabahan.
Ayaw niyang madaliin to dahil matagal niya na tong hinihintay. Gawin mo ang lahat, okay? Just enjoy the night with him, Miss Cordelia. At kung handa ka na, maaari ka nang tumayo at sumunod sa akin. Magalang na sabi ni Jill at saka pinihit na ang kanyang katawan palabas ng silid. Huminga muna ng malalim si Cordelia, pang-alis ng kaba, tsaka lakas loob ng sumunod kay Jill patungo sa kwarto na kinaroroonan ni Boss Hunter. Nang makarating na sila doon ay nauna nang pumasok si Jill, kasunod naman si Cordelia. Pinagmasdan ni Cordelia ang buong silid. Mas malaki ito kaysa kanina. Ganon din ang kulay ng ilaw at malamig din doon. Ang pinagkaiba lang ay ang kapansin-pansing malaking babasaging bintana na kahit mula sa pintuan ay kitang-kita ang buong tanawin sa labas. Napakalaki at lapad ng kortina na tumatakip doon at isa lang ang kulay na nangingibabaw sa buong silid na iyon. Itim. Lahat ay madilim. Medyo masakit na nga sa mata ang kulay kahel na ilaw na ito pero ito kasi ang gusto ni Boss Hunter para hindi rin nila gaano makita ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Boss Hunter, nandito na po si Miss Cordelia. Papapasukin ko na po siya. Magalang na sabi ni Jill. Sige lang, sabi naman ni Boss Hunter. Lumingon naman si Jill kay Cordelia. Miss Cordelia, pwede ka nang pumasok. Utos niya. Salamat po. Nauutal na sagot naman ni Cordelia. Nang makapasok si Cordelia ay muling nagtanong si Jill kay Boss Hunter. Boss Hunter, may ipag-uutos pa po ba kayo? Magalang na tanong ni Jill. Wala na, maaari mo na kami iwanan. Utos ng lalaki at doon ay nagpaalam na nga rin si Jill. Masusunod po, boss. Pagkalabas ng assistant ay naiwan na lamang doon ang dalawa sa loob ng silid. Tila nga nanigas na ang mga tuhod ni Cordelia sa kanyang kinatatayuan at hindi na nito nagawa pang makagalaw o makahakbang man lamang. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi malang kumukurap ang mga mata. Ni hindi nga niya mawari kung nilalamig na ba siya dahil sa aircon o dahil ba sa nininervyo siya. Samantala, nakaupo naman na nakatalikod noon si Boss Hunter sa harap ng malaking bintana at ang kanang kamay nito ay nakahawak na sa baso ng wine. Do you want wine or whiskey? What do you want? Panimulang alok ni Boss Hunter kay Cordelia at saka tuluyan ng tumayo at humarap dito. Katulad ni Cordelia ay nakasuot din ito ng half-face na maskara. Sa pakiwari pa nga niya ay mga nasa 6 flat or 7 pa ang height nito. Taas na parang isang basketballista kaya naman napapaangat siya ng tingin nang tumayo si Boss Hunter. Para naman maibsan ang kaba niya at lumakas naman ang kanyang loob at hindi siya magmukhang estatwa doon sa loob ng kwarto, ay nag-request na lamang siya ng inumin kay Boss Hunter. Meron po bang 4 o beer? Nauutal niyang tanong. Hindi rin naman kasi siya sanay uminom ng mga wine o iba pang mga mamahaling alak dahil lumaki siya kasabay ang mga tambay sa kalye. Hindi man kita ni Cordelia ang buong reaksyon ng mukha ni Boss Hunter sa request niyang yon dahil sa suot-suot nitong maskara. Alam niyang napakunot ang noon ito dahil napagtanto din niyang marahil ay hindi ito pamilyar sa 4 na kanyang sinabi. 4? What's 4? Tanong ni Boss Hunter. Napangisi naman si Cordelia at pasimpleng napakamot sa kanyang ulo. Sorry po. Mayaman nga po pala kayo. Hindi niyo alam yan. Sige, kahit beer na lang. Beer na lang po. Sabi niya. At dahil may stock naman ng alak si Boss Hunter doon sa kanyang mini ref sa loob ng kanyang kwarto, naibigay kaagad nito ang hiling nitong beer. Thank you po. Nauutal na tugon naman ni Cordelia. Nang makakuha na si Boss Hunter ay bumalik na siya sa kinatatayuan ni Cordelia. Here, alika, maupo ka dito. Sabi ni Boss Hunter at kaagad namang sumunod si Cordelia habang hawak-hawak na ang beer. Thank you po. Sa sandaling yon, nang makaupo na si Cordelia, hindi na siya nagdalawang isip pa at wala nang hiya-hiya na in-straight ang isang boteng beer. Walang hingahan at hindi man lang huminto. Total, sanay din namang uminom si Cordelia kaya parang tubig lang yon sa kanya. Napatidig naman sa kanya si Boss Hunter. Gusto mo pa? Tanong niya.
Ikinaway naman ni Cordelia ang kanyang isang kamay sabay sabing, hindi na po, okay na po ako, sagot niya. Ilang sandali pa nang medyo nakukondisyon na ang kanilang mga katawan ay naging seryoso na rin silang dalawa. Miss Cordelia, alam kong alam mo ang dahilan kung bakit ka nandito, tama? Seryosong tanong ni Boss Hunter. Alam ko po. Mabilis na tugon naman ni Cordelia. Naglakad-lakad naman si Boss Hunter sa paligid ng dalaga. Buo ba ang loob mo? Muli niyang naitanong. Lakas loob at matapang namang sumagot si Cordelia. Ilang gabi ko na po itong pinag-iisipan kaya sa tingin ko ay wala na pong dahilan pa para magdalawang isip. Gusto ko po kayong matulungan at isa pa gusto ko rin po makapagtapos sa pag-aaral kaya Boss Hunter, maniwala po kayo o sa hindi. Pero napakalaking tulong po nito sa akin. Sabi ng dalaga at tumango naman ang lalaki. I understand, sabi pa ni Boss Hunter. Sa puntong yon ay huminto naman si Boss Hunter sa likuran ni Cordelia at saka marahang hinawi ang buhok nito. You know what? The perfume that you're wearing is my favorite. Ako ang pumili niyan para sa'yo. Mas nararamdaman ko yung matinding sensasyon kapag naaamoy ko yan. And this is my greatest addiction. Bagay na bagay sa'yo ang amoy. The elegance of the fragrance. Para kang isang bulaklak na matatagpuan lamang sa mga malalamig na lugar. Nakaka-addict. Kahit hindi mo hubarin ang suot mong maskara. Alam kong you own the most gorgeous face in the universe. And I am so lucky to be with you tonight. Pabulong na sabi ni Boss Hunter sa tono na animoy ng aakit. Marahan na rin hinawakan ni Boss Hunter sa balikat si Cordelia at saka marahang iniharap na sa kanya. Are you nervous? Tanong ni Boss Hunter. Nauutal namang sumagot si Cordelia. Opo. Well, don't be. As long as I'd be gentle, nothing to worry about. Malambing naman na sagot ni Boss Hunter. At sa pagkakataong yon ay simulan ng halikan ni Boss Hunter si Cordelia na sinimulan niya na sa noon nito. Marahan lang niya iyong ginawa para mas maramdaman nila yung kasalukuyang init na nararamdaman ngayon ng kanilang mga katawan. Nang makahalik sa noo ay ibinaba naman niya ang kanyang mga labi sa pisngi ng dalaga. Nakasteady nga lang si Cordelia dahil hindi niya rin maamin na first time niya ito. Kaya naman hinayaan na lamang niya na si Boss Hunter ang gumawa na susundan na lamang niya. Pagkahalik sa pisngi ay doon na dumampi ang kanilang mga labi at nagdikit ang kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan na nga nilang naangkin ang katawan mag-isa't isa. Kinaumagahan mahimbing pang natutulog si Boss Hunter nang bigla na lang sumagi sa isip niya si Cordelia. Kaya naman, marahan niya nang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagmulat niya ay wala na ang dalaga sa kanyang tabi. Ang tanging naiwan na lamang doon ay ang suot-suot na night dress ni Cordelia kagabi na ngayon ay may bahid na ng dugo. She's a virgin? Kunot noong sambit ni Boss Hunter sa kanyang sarili. Si Cordelia ay inampun lamang ng Ruel at Joanna. Baby pa nga lang itong si Cordelia ay dito na siya nakatira sa pamilyang inakala niya ay ituturing din siyang isang pamilya. Hindi nga makatao ang turing sa kanya ng pamilya ni Mang Ruel, bagkos ay muchacha ang tingin sa kanya. Hindi na nakapagtapos ng high school si Cordelia dahil halos araw at gabi niyang pinagsisilbihan ng buong pamilya ni Mang Ruel at Ginang Juana. Ilang taon din siyang nagtiis sa pamilyang ito ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip ang umalis o lumayas dahil umaasa siya na isang araw ay mamahalin pa rin siya ng mga ito at tatanggapin na kabilang din sa kanilang pamilya. Habang naguhugas ng plato ay napansin naman ni Cordelia na bihis ang kanyang tita Joanna kaya naman hindi niya napigilang mag-usisa rito. Saan po kayo pupunta? Tanong niya kay Ginang Joanna at pairap naman siyang tiningnan ni Ginang Joanna tsaka tinaasan pa ng kilay. Saan pa ba? Di bibili ng mga gamit sa eskwelahan ng mga anak ko. Hindi mo naman alam yon, kaya hindi ka makarelate. Matalim na sabi ni Ginang Joanna kay Cordelia. Wala nga siyang pakialam kung nasaktan man si Cordelia sa sinabi niya o hindi.
Sandali namang natigil si Cordelia sa kanyang ginagawa at sandali munang lumapit sa kanyang tita Joanna. Tita Joanna, maaari po ba ako mag-enroll ngayong taon? May mga sideline naman po ako. Babayaran ko na lang po ng paunti-unti kayo. Buong pag-asa namang tanong ni Cordelia sa kanyang tita Joanna. Sa reaksyon naman ni Ginang Joanna ay hindi niya malaman kung matatawa ba siya o hindi dahil sa sinabing iyon ni Cordelia. Hanggat nasa poder ni Ruel at Joanna si Cordelia, ay talagang magiging malabo pa ang pangarap ng dalaga. Walang kasiguraduhan o hindi naman kaya ay magiging imposible na ang lahat. Alam mo Cordelia, kung tutuusin, pwede ka namang mag-aral dahil marami na mga public school dito. Pero kung mag-aaral ka, sino nang magpo-provide ng pangangailangan namin? At wala na mag-aasikaso dito sa amin sa bahay. Mahahati na ang oras mo at pag nagkataon, baka doon ka pa lumande at makaalis sa amin. Kaya hindi. Dito ka lang sa bahay at magsilbi sa amin katulad ng ginagawa mo matagal ng panahon. O siya, sige na. At kami nagmamadali, huwag ka ng maraming arte dyan. Litanya naman ang kanyang tita Joanna. Halata namang nalungkot ang itsura ng mukha ni Cordelia at gustong-gusto na nga niyang makapagtapos ang pag-aaral ngunit pilit itong ipinagkakait sa kanya. Kaya nga lagi niyang sinisipagan sa mga gawaing bahay at iba pa niyang mga sideline para may maisulit pero hindi pa pala sapat yun. Hindi pa pala sapat yung pagtitiis at pagtsatsaga niya sa loob ng maraming taon sa kanilang pamilya. Dahil ni minsan, hindi naman siya pinahalagahan at pinagmalasakitan ng mga ito. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nakiusap si Cordelia sa kanyang tita Joanna at nagbabakasakaling pagbigyan na siya nito at maawa sa kanya. Tita Joanna, please naman po Gusto ko rin po makapagtapos ng pag-aaral. Pagmamakaawa niya. Ngunit sinigawan lang siya ni Ginang Joanna. Hindi nga pwede. Ang kulit mo sabi niya. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Claire na bihis na rin. Pusturang-pustura pa nga ang kanyang muka na dahil sa kapal ng lip tint at blush on. Ma, ano na naman pong problema dito? Kaya aga-aga sumisigaw ka. Anas ni Claire sa kanya habang pababa ng hagdan at nakatingin pa sa kanyang maliit na salamin. Eto kasing muchachang to, napakakulit ng lahi. Pinipilit na i-enroll ko rin daw siya? Di ba ang kapal ng mukha? Litanya naman ng ginang. Nang makababa na si Claire ay tinignan naman niya si Cordelia. Halos magkaedad lang silang dalawa ngunit pagdating sa itsura ay mahahalata talagang ampon itong si Cordelia dahil siya lamang ang bukod tanging maganda sa mga tao sa bahay na yon. Talaga ba? Ambisyosa. Wala kang karapatang mag-aral Kaya ka nga siguro inabandona ng mga magulang mo dahil alam na nilang lalaki ka na sakit sa ulo. Kung hindi lang namin kailangan ng katulong ngayon, baka nandun ka na sa lansangan at nagpapagala-gala. Kaya magpasalamat ka't may natitirhan ka, may natutulugan. Hindi yung masyado ka pang demanding. Kung ano-ano pang hinihingi mo, hindi ka na nahiya. Inis na sabi naman ni Claire tsaka ginatungan pa ng ina. Wala naman talagang kakampi si Cordelia sa bahay na iyon. Swerte na nga lang niya kung magkaroon ng isa. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Cordelia. Gusto ko lang din naman na makapag-aral Hindi ko naman kakalimutan yung obligasyon ko dito sa inyo. Pangako, kaya ko namang pagsabay-sabayin yun Pamimilit niya pa. Pero dahil binging-bingi na nga si Ginang Joanna at inis na rin siya sa mga sinasabi ni Cordelia, ay minabuti na lamang niya na putulin ang usapan. Tama na nga. Nakakarindi ka na. Claire, tawagin mo na nga si Kathy na makaalis na tayo. Naririndi na talaga ako sa bibig nitong si Cordelia. Pagalit na sabi naman ng Ginang Joanna at sumunod naman kaagad si Claire. Ngunit bago tumalikod at umalis, ay binilatan pa niya na parang bata si Cordelia at saka pinaikutan ng mata. Nang makaalis na mag-ina ay literal na naiwan na lamang mag-isa doon si Cordelia. Bumalik siya sa kusina at humarap sa lababo na may tambak na hugasan. Doon ay kusa nang bumagsak ang kanyang mga luha. Sisinghot-singhot pa nga niyang pinunasan ng mga luha na iyon. Hindi naman ito ang unang beses na masaktan ang kanyang damdamin. Naging mabuti naman siya kina Joanna, ngunit hindi pa rin niya talaga makuha ang loob nito.
Kaya hanggang iyak na lamang talaga ang kanyang nagawa sa ngayon. Bakit ba kailangan kong pagdaanan to? Bakit kailangan mangyari sa akin to? Totoo ba na hindi rin ako mahal ng mga tunay kong mga magulang? Bakit? Bakit? Umiiyak niyang sabi sa sarili. Samantala, na makatapos na si Cordelia sa mga gawaing bahay, ay oras na para magluto naman ng pananghalian. At dahil wala man ng laman ng ref, wala ring iniwang pambili ng ulam si Naginang Joanna, ay muli pera ulit ni Cordelia ang kanyang gagastusin pambili ng pagkain. Habang naglalakad naman si Cordelia patungo sa may bilihan ng isda at gulay, ay natanawan naman siya ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at itinuturing na rin niya ang ate na si Bubbles. Uy, Cordelia! Parang namumugto naman yata yung mga mata mo. Nako, ano, minaltrato ka na naman ano? Sinasabi ko naman sa'yo matagal na Cordelia na umalis ka na sa pamilyang yan. Ano pa bang hinihintay mo at inaasahan mo? Namamahalin ka rin nila na parang isang tunay na anak? Na parang isang tunay na pamilya? Oh my gosh, Cordelia, you're getting into my nerves. Huwag ka nang umasa dahil simulat sa Paul ay magaspang na talagang ugali ng pamilyang yan. Malas mo nga't sila pang nakapulot sa iyo eh. Dati nga bali-balita na nasa sindikato pang mag-asawang yan kaya laging may mga banta ang buhay. Sumama ka na lang kasi sa akin. Dito, sure ball na makakapag-aral ka pa. Nang makalapit na nga si Bubbles kay Cordelia ay wala ng preno ang bunganga nito sa pagsasalita. Mabait sa kanya si Bubbles. Sa tuwing kailangan niya ng kausap o maging pinansyal ay si Bubbles lagi ang tinatakbuhan niya at never pa siyang nahindian nito. Katulad din niya kasi ay wala na ring pamilya si Bubbles. Ang kaibahan lang nila ay pareho ng patay ang kanyang ama at ina, tapos wala pa siyang kapatid kaya naman talagang napariwara na ang kanyang buhay. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Cordelia. Bubbles, hindi naman kasi madali ang sinasabi mo. Una-una, wala ako mapuntahan. Pangalawa, hindi ko naman kaya yung ginagawa mo. Hindi pa nga ako nagkakanobyo eh. Hindi naman kita hinuhusgan ha, pero parang hindi ko talaga kaya. Nag-aalala ang sagot naman ni Cordelia. Ilang beses na nga siyang pinipilit nito at sinasabihan na umalis na sa poder ni Naginang Joanna dahil saksi din niya kung paano siyang pinagmaltratuhan ng mga ito. Sinasabihan na nga siya ni Bubbles ng masasakit na salita para lamang matauhan pero wala pa ring talab kay Cordelia. Kung may award na nga lang na makakapagbigay sa titulong Best Martyr of the Year ay siguradong si Cordelia na ang makakakuha noon. Kaya naman, inis na inis si Bubbles sa sobrang kabaitan ng kaibigan. Hay nako, Cordelia. Alam ko namang hindi mo kaya yun, ano? At saka, hindi naman kita pinipilit na gawin yung ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sabihin ay sumama ka na sa akin kahit doon lang sa apartment ko. At saka marami pa akong trabaho. At ibang racket bukod sa trabaho kong to. Pwede kong ipasa sa'yo yung iba. Naaawa lang talaga ako sa'yo sa pagiging pangat martyr mo para tumigil pa dyan sa itinuturing mong pamilya na muchacha naman ang tingin sa'yo. Hay nako, pag-isipan mo Cordelia ha, ilang taon na tayong magkaibigan at hindi naman kita ipapahamak. Kung may choice nga lang ako na mas legal na trabaho kahit muchacha basta ayos lang ang bayad at tao ang turing sa akin ay papatusin ko na. Kaso wala eh. Baka nga hanggang dito na lang talaga ang beauty ko. Sabi naman ni Bubbles sabay buntong hininga. Oo Bubbles, naiintindihan ko naman ang punto mo. At sobrang ako nagpapasalamat dahil ikaw ang naging kaibigan ko. At hindi ka masamang babae. Sa katunayan nga niyan ay hinahangaan talaga kita. Dahil sa angkin mong tapang at lakas ng loob para maging isang independent na kailanman ay hindi ko kayang gawin. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa, Bubbles. Sabay din tayong makakaraos. Sabay din nating mahahanap ang tunay na kaligayahan. Maniwala at magtiwala lang tayo kay Lord. Sabi naman ni Cordelia kay Bubbles. Ginitian naman siya ni Bubbles. Oo naman, friend. Diyan sa part na yan ako naniniwala sa'yo. Nakangiti niyang sabi sabay subo ng lollipop. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin siya kay Bubbles. O siya, sige na.
Baka mamaya maunahan pa ako ni Tita Joanna na umuwi. Malilintikan na naman ako doon. Nagsasaing pa kasi. Nanlaki naman ang mga mata ni Cordelia nang maalala niya na may naiwan pa nga pala siyang sinaing na buong akala niya ay napatay niya na. Patay! Hindi ko pa nga pala napapatay yung niluluto ko. Sige ng Bubbles, may iwan na kita ha. Nasusunog na yun panigurado. Oo, sige, ingat ka, friend. Bulalas nga niya tsaka kumaripas na ng takbo pa uwi sa kanila. Mabuti na nga lang at hindi pa siya gaano nakakalayo kaya naman nakauwi siya kaagad. Sa gate pa nga lang ng bahay ay amoy na amoy niya na ang sunog na kanin kaya naman kabado na siyang nagtungo sa loob. Ngunit lalo lamang siyang kinabahan. Nang pihitin na sana niya ang doorknob ay napansin niyang nakapinig na ito. At nang makapasok siya ay bumunga doon sa kanya si Tita Joanna at Kuya Ruel. Pati na rin sina Claire at Kathy ay naroon na din. Kabado niyang tinitigan ang isa't isa at halos lahat sila ay nanilisik ang tingin sa kanya. Tita Joanna, Tito Ruel, pasensya na po. Bibili sana po ako ng pang-ulam tapos Magpapaliwanag pa sana si Cordelia nang bigla na siyang sampalin ni Ginang Joanna. Bastarda! Abay kung hindi pa umuwi ang iyong Tito Ruel, ay baka natupok na ng apoy itong bahay namin. Ang hirap kasi sa'yo kung ano-anong iniisip at inaatupag mo. Tapos ngayon, sasabihin mo na gusto mong mag-aral? Eh yung magwaglit ka nga lang saglit ay kakapahamak na namin? Nakakagigil ka talagang babae ka. Baliw niya kay Cordelia. Napahawak naman si Cordelia sa kanyang pisngi dahil sa malakas na pagkakasampal na iyon. Sorry na po, Tita Joanna. Akala ko po kasi napatay ko na eh. Muling paghingi ng paumanhin ni Cordelia na ngayon ay tumutulo ng mga luha. Sa puntong yon ay nakialam na rin si Ginoong Ruel. Puro ka akala. Eh paano ko nasunog ang bahay? Anong ipapalit mo? Wala. Kahit yung kakarampot mong ipon, hindi yan makakabuo ng bahay. Alam mo, hindi ko alam kung bakit isinama pa kita dito eh. Sana pala nung baby ka pa lang, ipinaanod na kita sa baha. Hindi kayo pinakain sa mga pusa. Dahil lalaki ka naman palang walang silbi. Buisit. Gigil na gigil at galit na sabi ni Ginoong Ruel kay Cordelia. Lalo namang nagunahan ang mga luha ni Cordelia sa pagtulo. Ngayon ay mas nadama niya na yung sakit. Para bang biglang tumigil ang pintig ng puso niya. Ni hindi na nga rin nagfa-function ang kanyang utak. Para bang biglang nag-shutdown lahat at ang tanging nararamdaman na lang niya ay sakit. Isang malalim na sakit na matagal niya nang tinatago na ngayon ay nag-ipon-ipon na kaya umapaw na ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagmistulan na siyang isang bata na umiiyak habang pinupunasan ng kanyang mga palad ang kanyang mga luha. O ano? Tapos ngayon iiyakan mo kami. Nasasaktan ka. Kami na naman ang kontrabida. Kasalanan mo yan dahil gaga ka kasi. Tuliro ang utak mo. Tama si Ruel. Dapat pinabayaan ka na lang namin dahil ikaw pa palang magdadala ng kamalasan sa bahay na to. Salot ka talaga. Dagdag pa ni Ginang Joanna kaya along nasaktan si Cordelia. Pagkapunis si Cordelia ng kanyang mga luha ay doon na siya naglakas ng loob na nagtanong. Bakit? Panimula niya. Mahina lang ang boses niya at ngayon ay nanginginig pa dahil sa pagpipigil niya sa kanyang pag-iyak. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Ginang Joanna. Ano ka mo? Anong sabi mo? Taas kilay niyang tanong. At ipinagpatuloy na nga ni Cordelia ang nais niyang sabihin. Bakit? Bakit po ba hindi niyo ako magawang mahalin? O tanggapin man lang? Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuti sa inyo. Pinaglingkuran ko ang buong pamilya ninyo. May mga narinig ba kayong reklamo sa akin? Kinwestiyon ko po ba kayo? Wala, diba? Dahil yung part na kinuha niyo ako para kupkupin sa bahay na ito, tinanaw ko yun ng isang malaking utang na loob sa inyo. Ang hiling ko lang naman na sana, isalin niyo rin naman ako sa pamilya niyo. At yung hiling niyo na sana, pinabayaan niyo na lang ako. Sana nga po, pinabayaan niyo na lang ako. Para wala nang problema.
Umiiyak na sabi ni Cordelia. Marami pa sana siyang gustong sabihin o iparating, ngunit nabablangko na ang kanyang isip. Natatalo ng kanyang emosyon ang bawat salita na gustong lumabas sa kanyang mga labi. Nauunahan siya ng kanyang mga luha kaya lalo siyang nagmumukhang mahina. Napakadami pa niyang gustong sabihin ngunit hindi na rin niya kinaya ang tensyon kaya naman pagkasalita niya ay hindi na siya nagdalawang isip pa na umalis at kumaripas ng takbo papalayo sa malaimpyernong buhay at bahay na iyon. Cordelia! Cordelia! Malakas na sigaw naman ni Ginang Joanna. Pipigilan pa sana niya ang dalaga ngunit naitaas na agad ni Ginoong Ruel ang kamay niya at saka iniharang iyon sa harap ng asawa. Hayaan mo na siya. Hindi na natin siya kargo ngayon. Matalim na sabi ni Ginoong Ruel. At dahil wala namang ibang mapupuntahan si Cordelia, ay doon na muna siya nagtungo sa apartment na tinutuluyan ng kanyang kaibigang si Bubbles. Matagal pa nga siya naghintay doon dahil hindi niya doon nadatnan ng kaibigan. Kaya nang dumating ito ay tumayo na siya mula sa kanyang kinauupuan. Huy friend, okay ka lang ba? Sorry pinaghintay kita. Pinatawag kasi ako ni Mother Earth eh. May importanteng sinabi. Anyway, halika na sa loob. Simula ngayon, dito ka na sa akin ha. Pangingi ng paumanhin ka agad ni Bubbles tsaka inakbayan ng kaibigan. Tahimik lang si Cordelia na tila wala sa kanyang sarili. Sumunod lang siya kay Bubbles dahil alam naman niyang nasa ligtas na siya ngayon. Nang makapasok na sila sa loob ay pinaupo na kaagad ni Bubbles si Cordelia sa may sofa at doon ay inalok niya na ng pagkain. Kumain ka na ba? Inumin. Madami ako dito. Beer. 4, gusto mo? Sunod-sunod na tanong ni Bubbles kay Cordelia. Tulala pa rin si Cordelia na namumugto pang mga mata. Kahit ano, basta yung nakakalasing. Yung nakakawala ng sakit ng puso at sama ng loob. Sagot naman ni Cordelia. Napatingin naman sa kanya si Bubbles nang nakangisi. Ang lalim na. Sige, mag-4 na lang tayo. Suwestyon niya. Nagtungo na nga si Bubbles sa kanyang kusina at iniwan muna sandali doon sa sala si Cordelia. Kumuha siya ng ilang dalatang pamulutan at chocolates at saka ang iinumin nilang alak. Nang makuha niya na lahat ay nagtungo na siya kaagad sa sala kung saan naman nakatulala pa rin si Cordelia pero ngayon ay punong-puno na naman ng luha ang kanyang mga mata. Umupo na rin si Bubbles doon sa couch sa harap ni Cordelia. So, ano nga? Anong nangyari? Panimulang tanong ni Bubbles sa kanyang kaibigan. Doon ay nagsimula na ring magsalita si Cordelia habang lumuluha. Ang sakit Ang sakit ng mga sinabi nila. Sabi ni Cordelia na nangangatal pa ang boses. Tumagay muna si Bubbles bago sumagot. Umiling-iling pa ito. Friend, halos araw-araw ka naman lang sinasabihan ng masasakit na salita. Ngayon mo lang na-realize na masakit? Wake up, friend! Di nila deserve yung mga luha mo. Pati ang ganda mo, no? Pagpapalakas loob naman sabi ni Bubbles. Sa tuwing magkikita sila noong dalawa ay halos paulit-ulit na lamang na ganito ang payo ni Bubbles sa kaibigan. Si Cordelia nga lang ang hindi talaga nakikinig dahil nga sa kakarampot na pag-asa na naroon sa kanyang puso. Iba yung kanina. Pakiramdam ko biglang nag-shutdown yung buong pagkatao ko. Yung mga tingin nila habang nagsasalita, parang bigla akong kinestyon yung sarili ko kung bakit nga ba. Kung bakit nga ba nabuhay pa ako kung pwede namang patayin at pabayaan na lang nila ako. Gusto ko lang din naman na mahalin ako Gusto ko lang din namang maramdaman na magkaroon ng isang pamilya. Pero, bakit ang hirap? Bakit parang sumpaan na talagang tingin sa akin ng mundo? Pagpapatuloy na hinaing ni Cordelia. Nilapitan naman siya ni Bubbles at doon ay naupo sa kanyang tabi para damayan ito at yakapin. Hinimas-himas ni Bubbles ang likod ni Cordelia upang palakasin ang loob nito. Alam niyang malakas si Cordelia ngunit pagdating sa usapang pamilya ay nagiging mahina siya. Friend, sige lang, carry lang yan. Iiyak mo lang. I-release mo lang. Dahil ganyan talaga ang buhay. Kapag wala naman talagang ganapang tao sa buhay mo, aalisin niya ni Lord at kailangan mong pagdaanan yung sakit
para ma-realize mo na hindi na pala talaga tama. Kesa naman, alam mo yun friend, may mga taong darating sa buhay mo na kahit paulit-ulit kang saktan, worth it pa rin ipaglaban. Pero sila? Sina Ate Joanna at Kuya Ruel? Naku, wala naman silang ganap sa buhay mo, no? Kaya sila na lang ang nagtulak sa'yo palayo. Hindi sila worth it. Kung tutuusin nga, hindi sila deserving ng mga luha mo eh. Pero dahil nasasaktan ka, kailangan mong ilabas yan para gumaan at maalis yung bigat ng kalooban mo. Ganon lang naman ang buhay, Cordelia. Hindi tayo matututo. Kung tayo mismo sa sarili natin, ipinipilit pa rin natin yung mali at hindi na dapat. Kaya, fighting lang ha. Kaya nandito ako, tutulong ako, hanggat kaya ko. Sambit ni Bubbles at saka muling niyakap ang kanyang kaibigan. Doon ay hinawakan naman ni Cordelia ang mga kamay ng kaibigan at saka nagbigay ng isang matipid na ngiti. Aminado siya sa mga sinabi ng kanyang kaibigang si Bubbles ay gumaan kahit na papaano ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag knowing na may isang tao na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Bubbles. Si Bubbles na kahit may sarili ding issue sa buhay ay nagagawa pa rin siyang damayan nito ng walang panghuhusga at pagmamalaki. Kaya naman masasabi niya talagang napakaswerte niya na maging kaibigan nito. Maraming salamat, Bubbles ha. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Sobrang bigat kasi talaga kanina. Hindi ko na alam kung paano ko pa dadalhin. Mabuti na lang at nariyan ka. Kaya ikaw talagang isa sa pinaka-pinagpapasalamat ko kay Lord. Ang magkaroon ng isang kaibigan na katulad mo. Sana hindi ka na mawala pa sa buhay ko. Nakangiting sabi ni Cordelia kay Bubbles. Para naman mabawasan na rin ang iyakan at dama, ay iniba na lamang ni Bubbles ang usapan. Pinapaiyak mo naman ako, Frenny eh. Nakakainis ka. O siya, shut na. Mag-enjoy na nga lang tayo kaysa isipin na walang mga kwentang tao, no? Sige, hindi ako mag-duty ngayon. Para sa'yo. Magpapakasaya tayo tonight. Ayoko na rin munang makita si Mother Earth. Pinag-iisipan ko pa rin kasi yung alok niya eh. Kaya ayoko muna siya makausap. Pagkwento pa niya. Ito nga ang dahilan kung bakit nagtagal siya kanina. Dahil ipinatawag siya ng kanilang manager sa club upang sabihin ng isang alok sa kanya na gusto itong ibigay. Naintriga naman si Cordelia kaya hindi niya na napigilang mag-usisa. Ano naman yun? Bakit mo naman iniwasan? Tanong ni Cordelia sabay shot. Kasi, inaalok niya ako na maging surrogate mother daw. Kapalit ng malaking halaga. May nagpapahanap daw sa kanya. Pag-amin pa ni Bubbles. Nanlaki naman ang mga mata ni Cordelia. Surrogate mother? Di ba yun yung ikaw yung magbubuntis at magdadala sa baby sa sinapupunan mo tapos pag nanganak ka na, kukunin niya ng baby tapos wala na. Tapos na. Ganun ba yun? Paliwanag niya, tumango naman kaagad si Bubbles. Tumpak, Frenny! Ang galing mo! Ayun nga, sa akin kasi inaalok. Okay lang daw kahit hindi na virgin, basta malinis. Ang totoo kasi yun eh. May sakit ako. May HIV ako. Sa sinabi niyo ni Bubbles ay bigla namang nalungkot ang boses at muli namang nanlaki ang mga mata ni Cordelia. Ha? Totoo? Gulat niyang tanong. Napahalakak naman ng malakas si Bubbles dahil sa kanyang trip at kalokohan na pinaniwalaan naman kaagad ni Cordelia. Nasamid pa nga ito sa kakatawa nang mamasdan niya ng reaksyon ng mukha ni Cordelia. Kaka, joke lang. Paniwalang paniwalaan naman to. Ang totoo, ayoko talaga magkaanak ano. Ayoko manganak. Hindi ba may sakit ako sa puso? Natatakot ako eh. Yan kasi ikinamatay ng nanay ko. Baka matulad pa ako. Ayoko nang mategi kaya talagang alinlangan ako. Bawing sagot naman ni Bubbles nang may pag-aalala. Maya-maya pa ay napagmasta naman ni Bubbles si Cordelia. Mula ulo hanggang paa at nang makabalik siya sa taas ay doon na unti-unting naniningkit ang kanyang mga mata. Mga tingin na para bang may kailangan siya kay Cordelia. Mga tingin na para bang may masama siyang plano. At dahil no choice na si Bubbles, ay
Isa pa'y nanghihinayang siya sa bayad kaya naman naisip niya na si Cordelia na lang ang i-refer niya sa kanyang manager. Bakit ganyan ka makatingin? Nauutal na tanong naman ni Cordelia. Kinabahan nga siya ngayon dahil ayaw niya ng mga titig na iyon ni Bubbles. Fernie, di ba pangarap mo makapagtapos ng pag-aaral? Taas kilay na tanong ni Bubbles. Napakunot naman ang noo ni Cordelia. Oo. Ano naman ang connection nun? Nauutal pa niyang tanong. Gusto mo ba? Kasi alam ko bilyonaryo tong guy. Tsaka bata pa daw kaya hindi ka mandidiri sa kama. At tsaka hindi lang doble o triple ang ibabayad sa'yo, no? At sigurado akong hanggang kolehiyo mo matutustusan ang pag-aaral mo sa bayad na yon. Lalo pat virgin ka pa. Naku, pasok na pasok ka. Ano, bet mo? Doon ay tuluyan nang inalok ni Bubbles si Cordelia para sa pagiging surrogate mother. Hindi naman makahindi o maka-oo si Cordelia dahil marami pa rin naman siyang dapat na isaalang-alang. Ngunit sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan ang kagustuhan na muling makapag-aral, ay bigla na lamang nagbabago ang plano nito. Hindi pa siya makapag-decide ngayon kasi gusto niya munang pag-isipan lahat ng ito. Iisipin niya iyon ng mabuti dahil hindi madali ang pagiging isang surrogate mother. Marami din siyang dapat isaalang-alang dito. At higit sa lahat, dapat handang-handa siya sa kanyang gagawin. Dahil bukod sa magdadala siya ng buhay sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, ay kailangan niyang makipagtalik sa isang lalaki na hindi niya kilala at kailanman ay hindi niya makikilala pa. Baka naman mamaya sindikato rin yung lalaki. Takot ako sa mga ganyan eh. Sabi naman ni Cordelia sa kanyang kaibigang si Bubbles. May bahagi kasi sa kanyang puso na para bang gusto niyang subukan. Pero natatakot siya dahil ngayon lamang niya gagawin ang bagay na ito. Palibhasa ay buong buhay niya ay naroon lang siya sa 4 na sulok ng bahay ng kanyang mga tita Joanna kaya naman asiwa siya pagdating sa pakikipag-socialize. Kung nakakalabas man siya ay tanging si Bubbles lamang ang kanyang nakakasama. Sira, hindi CEO to ng isang sikat na kumpanya. Nakalimutan ko nga lang ang dahilan kung bakit nagpapahanap siya ng pwedeng maging surrogate mother ng kanyang magiging anak. Pero mabait daw yun. Ano, gusto mo ba? Para hindi ko na ibigay sa iba, sayang din kasi. Sayang yung kikitain mo. Pamimilit naman ni Bubbles sa kanyang kaibigan. Nangihinayang din kasi siya sa magiging kabayaran dahil alam niyang hindi madali ang maging surrogate mother kaya alam ni Bubbles na hindi basta-basta barya ang ibabayad nito sa kanya. Alam din niyang malaki ang maitutulong nito sa kanyang kaibigang si Cordelia para sa kanyang planong pagbabalik-aral kaya naman talagang ipinipilit niya ito sa dalaga. Nakakaengganyo nga kapag malaki ang kabayaran pero pwede bang pag-isipan ko muna? Pero hindi pa ako humihindi o umuoo ha. Kailangan ko lang pag-isipan muna at huwag magpadalos-dalos sa desisyon ko. Wika ni Cordelia. Naunawaan naman yun ni Bubbles dahil batid niya na may pagkakonserbatibo ang kanyang kaibigan kaya talagang pag-aaralan pa nitong mag-adjust kaya ito manguna lang muna siya. May tama ka naman dyan pero kapag gusto mo na, huwag ka mag-aatubiling sabihin kaagad sa akin ha. Alam mo naman sa trabaho ko maraming kakompetensya. Sa akin pa nga lang kasi sinasabi ni Mother Earth yung tungkol dyan. Ayaw niyo munang sabihin sa iba hanggat wala pa raw akong kasagutan. Isa pa, hindi rin ako pwede dyan kasi may mga guping sa kong suki doon sa club ano. May mga bachelors ating. Baka mapunta pa sa iba. Minsan na nga lang magkaroon ng mga suking gwapo. Kadalasan kasi mga matatanda na tapos amoy naptalina pa. Kaya hindi ko rin carry yan. Ikaw na lang, Franny. Sabi pa ni Bubble. Napatawa na lang ng mahina si Cordelia habang nagkukwento ang kaibigan dahil with matching action pa ito. Oo, huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-desisyon na ako, ipapaalam ko kaagad sa'yo. Paninigurado naman ni Cordelia kay Bubbles at kaagad namang sumagot ang kaibigan. Oh sige, Franny. At itinuloy na lang nilang inuman na mukha rin namang nakakatulong kay Cordelia dahil nakakatawa na siya. At sigurado si Bubbles na makakalimutan na rin ni Cordelia ang masama at mapait niyang karanasan sa kamay kinaginang Joanna
at Mang Ruel. Samantala, sa mansyon naman ni Boss Hunter, ay naroon siya sa loob ng kanyang opisina habang nakaupo sa kanyang office chair. Jill, may hinahanap ka na ba? Seryoso niyang tanong kay Jill, ang assistant niya. Si Hunter Nicholas o kung tawagin ay Boss Hunter, ang nagpapahanap ng kanyang magiging surrogate mother para sa kanyang anak sa kadahilan ng ayaw niya ng commitment. Ayaw niya ng relasyon o ayaw niyang mag-asawa. Dala na rin ang kanyang naging karanasan sa kanyang mga magulang na siya mismo ang nakahuli sa kanyang ina at sa kalaguyo nito nakikipagtalik sa kama na dahilan naman ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Kaya nang pinapili si Boss Hunter noon kung kanino siya sasama ay mas pinili niya ang kanyang ama. At magpahanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang naging kataksilan ng kanyang ina sa kanyang ama. Kaya naman hindi na talaga siya nag-abala pa na pumasok sa isang seryosong relasyon. At hanggang kama lang talaga ang babae para sa kanya. Pakiramdam niya kasi lahat ng babae ay manluloko kaya mas gugustuhin na lamang niya na magkaanak kaysa magkaroon ng asawa. Sa kabilang banda ay magalang naman na sumagot si Jill. Pinuntahan ko na po, Boss Hunter, ang ilang mga club dito sa Kamaynilaan at may ilan ng mga manager ako mga nakausap. Hinihintay ko na lang po yung mga kasagutan nila. Sabi ko, yung piliin nila yung pinakamaganda, pinakamalinis at pinakaumaangat sa kanila. Kaya makakaasa po kayo na ang mapipili ay ang pinaka-in-demand at VIP na babae sa kanilang club. Sagot naman ni Jill. Tila nakampante naman si Boss Hunter sa ibinalita ni Jill sa kanya kaya tumango na lamang siya sabay sabing, "Good." Maya-maya pa, dala ng pagtataka dahil kahit ilang taon na nagsiservisyo si Jill kay Boss Hunter ay wala pa rin itong alam sa kanya, lalo na sa personal nitong buhay at tunay na nararamdaman. Kaya naman hindi na nag-atubili pa si Jill na mag-usisa kung bakit nga ba kailangan pa ni Boss Hunter na mag-hire ng surrogate mother kung pwede namang asawahin na lang ng matagal ng nagkakagusto rito na family friend din nila na si Almira. Mahina namang tumikim si Jill bago nagtanong, "Boss Hunter, patawarin niyo po ako kung itatanong ko to bakit hindi na lang kay Ma'am Almira? Total ay may pinagsamahan naman rin kayo. At kilalang kilala niyo na po siya. Kesa naman maghanap tayo ng ibang babae na hindi niyo pa nakikilala ng personal." Hinahong tanong ni Jill. Kabado pa nga siya dahil baka masamain ni Boss Hunter ang tanong niya ngunit kabaligtaran nito. "Jill, hindi katulad si Almira na iniisip mo. She's not like that. At isa pa, ayoko rin magkaroon pa ng commitment sa kanya. Kung gusto ko siya, hindi ko nakakailanganin pa ng surrogate mother. Mas gusto ko sa ibang babae. At hindi ko rin alam kung bakit." Kalmado namang sagot ni Boss Hunter. Si Almira ang kanyang kababata na tagapagmana naman ng mga tan. Mabait din naman at matagal nang may gusto kay Boss Hunter. Minsan pa nga itong umamin ng kanyang damdamin kay Boss Hunter ngunit nabigo lang siya dahil wala talaga sa wisyo si Boss Hunter ang pumasok sa isang seryosong relasyon. Pero magpaganon pa man ay tanggap naman yun ni Almira at hindi naman naghihinakit kaya ayos pa rin ang relasyon nila sa isa't isa kahit magkaibigan lamang. Nauunawaan ko po, Boss Hunter. Patawarin niyo po ako kung naitanong ko ang bagay na yun. Nakatungong panghihingi naman ang paumanhin ni Jill. Wala nga naman, Jill. Makakaalis ka na. Utos naman ni Boss Hunter at umalis na. Makalipas ang ilang araw, halos ilang araw din yung pinag-isipan ni Cordelia ay sa wakas nakapag-desisyon na siya. Hindi nga naging madali sa kanya ang kanyang desisyon ngunit kapag iniisip niya ang kanyang mga pangarap ay mas lumalakas ang kanyang loob na tanggapin ang hamon na ito. Nag-aayos na noon si Bubbles para pumasok sa trabaho nang lapitan siya ni Cordelia. "Bubbles, nakapag-desisyon na ako." Buong loob niyang sabi kay Bubbles. Napahinto naman si Bubbles habang naglalagay ng foundation. "Talaga? So ano? Anong desisyon mo?" Taas kilay niyang tanong. Huminga naman ng malalim si Cordelia at siya tumingin sa may bintana. Gustong-gusto ko na talaga kasi na makapag-aral at makapagtapos. Kaya sige, pumapayag na ako. Sabi niya at saka tumingin kay Bubbles. Bigla namang lumuwag ang mga ngiti ni Bubbles sa kanyang mukha. "Talaga? Wala nang urungan to Tanong niya. "Oo, wala nang urungan.
Matapang na sagot naman ni Cordelia at ngayon ay makikitaan na talaga siya ng pagkaporsigido at pagkadesperada. Dahil may desisyon na naman na si Cordelia ay may isang bagay namang gustong siguruhin si Bubble sa kanya. Batid niya hindi pa ito nagkakanobyo kaya naman may isang bagay siyang inaalala. Teka, matanong ko lang ha? Nakatry ka na ba? Matalim niyang tanong kay Cordelia. Napakunot naman ang noon ni Cordelia dahil sa pagka-inosente niya ay hindi niya maintindihan tuloy ang gustong iparating nitong si Bubble sa kanya. Nakatry ng ano? Kanyang tanong. Napairap naman si Bubbles. Ang slow naman. Alam mo na yung ano? Sabi pa niya. Doon ay nangulit na nga si Cordelia. Ano pa kasi yung ano? Muling tanong naman ni Cordelia. Doon ay sinabi na nga rin talaga ni Bubbles ang gusto niyang sabihin para hindi na rin maguluhan pa itong si Cordelia. Sa kama. May nakatabi ka na ba? Nakasiping? Nakapag-loving, ganun. Sunod-sunod yung tanong. Bigla namang namula ang mga pisngi ni Cordelia dahil pagdating sa ganung usapan ay naiilang talaga siya. Wala pa akong karanasan sa ganyan eh. Iyan nga rin yung iniisip ko. Paano kapag hindi siya nasiyahan? Nauutal na sagot naman ni Cordelia. Tinapik naman siya kaagad ni Bubbles. Ano ka ba? Sigurado mag-i-enjoy yun dahil sa itsura mo pa lang, pak na. Sabi pa niya. Naku, baliw ka talaga. Tatawa-tawa na lang na sumagot si Cordelia sa kalokohan nitong si Bubbles. O siya, sige na. Sure na yan ha? Sasabihin ko na si Mother Earth. Muling tanong naman ni Bubbles. At mabilis din namang sumagot si Cordelia kahit na medyo kabado na. Oo. Dahil okay na kay Cordelia, isinama na ni Bubbles ang kaibigan sa club na kanyang pinagtatrabahuhan para ipakausap sa kanyang manager na kung tawagin nila ay Mother Earth. Naroon nga siya at nakaupo doon sa silid na nagsisilbing dressing room ng mga babae doon. Napatingin naman si Cordelia sa paligid, lalong-lalo na sa mga kababaihan na doon na mismo naguhubad ng kanilang mga damit at tila ba normal na ito sa lahat dahil araw-araw naman nila itong ginagawa. Napapalunok na nga lang si Cordelia dahil hindi niya lubos maisip na gagawin din niya ang bagay na yon. Iniisip pa nga lang niya para bang bumabaliktad ng kanyang sikmura at napapailing na para bang ayaw niya nang gawin ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay dumating na nga doon si Mother Earth upang kausapin na si Cordelia. Iha, mukhang bata ka pa. Hindi laro-laro itong pinasok mo ha? Sorry kung magiging prangka ako dito. Dito kasi magpapagalaw ka sa kama. Tapos mabubuntis ka at dadalhin mo ang bata sa iyong sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Tapos kapag nanganak ka na, doon ka palang tuluyang makakalaya. Si boss na ang bahala kung saan ka patitigilin kapag nagbuntis ka na. Makukuha mo lang ang kabayaran kapag tapos na kayo magsiping at pagkapanganak mo. Ayos pa yun sa'yo. Boba ang loob mo? Panimula niyang sabi. Medyo istrikta pa nga itong humarap at nagsalita dahil ganito talaga siyang makitungo sa kung tawagin niya ay kanyang mga alaga. Tumingin naman ng diretso sa kanya si Cordelia at saka nauutal na sumagot. Nauunawaan ko po. Ayos lang po yun sa akin. Nauutal niya namang sagot. Tumangutango naman si Mother Earth na parang kontento na rin naman sa sagot ni Cordelia habang minamasdan ang buong kabuuan nito. Matapos noon ay ibinaling naman ni Mother Earth ang kanyang atensyon kay Bubbles. Mabuti naman kung ganon. Bubbles, ikaw na munang bahala sa kanya dyan, ha? Pupuntahan ko lang yung assistant ni boss, ipapaalam ko sa kanya na may nakuha na tayo. Wika ni Mother Earth at sumagot naman kaagad si Bubbles. Sige Mother Earth, ako nang bahala sa friendly ko na to. Nakangiti naman niyang sabi. Sa kabilang banda ng magkausap na ng masinsinan sina Jill at Mother Earth ay doon na na-finalize ang babae si Jill na ipapakita niya kay Boss Hunter upang papipiliin. Boss, may napili na po ba kayo sa mga babaeng sinabi ko sa inyo? Tanong ni Jill kay Boss Hunter habang matalim na binabasta ng mga litratong ibinigay nito sa kanya. Maya-maya pa ay hindi naman nakikita ni Boss Hunter ang lahat ng babae ay napako na kaagad ng kanyang atensyon sa litrato na kanyang hawak-hawak. Litrato ni Cordelia. Ang angkin at maamong ganda ni Cordelia ang umagaw sa atensyon niya. Oo,
Itong si Cordelia Bartolome? Bukas na bukas. Isat mo na, Jill. Utos niya kay Jill. Kaagad namang tumugon si Jill at inischedule ng pagpunta ni Cordelia sa mansyon ni Boss Hunter upang pangatawanan na ang pagiging surrogate mother nito. Masusunod po, Boss Hunter. Ipapasundo ko na kaagad si Miss Cordelia mamaya para sa briefing. Ako na pong bahala sa kanya. Sagot ni Jill at nagpasalamat naman sa kanyang lalaki. Thank you, Jill. Sagot niya pa. Wala pong anuman, boss. Mauna na po ako. At doon ay tuluyan na ngang tumalikod si Jill. Inasikaso niya na nga kaagad ang mga iniutos ni Boss Hunter. Ora mismo ay pinasundo niya na kaagad si Cordelia at doon na pinadala sa mansyon. Sa silid na itinalaga ng kanyang paghihintay. Is she ready? Jill, tell her na huwag kabahan. Ayoko madaliin to. Just tell her to enjoy the show. Seryosong tanong ni Boss Hunter sa kanyang assistant na si Jill. Naroon ito sa isang malawak na kwarto sa kanyang malapalasyo na laking mansyon. Sa kabilang banda ay magalang naman na sumagot si Jill. Masusunod po, Boss Hunter. Papupuntahan ko na po siya. Sabi niya namang nakayuko. Thank you. Tugon naman ni Boss Hunter. Pagkalabas ni Jill ng kwarto ni Boss Hunter, ay tinungo naman niya ang silid na nasa kabila lamang noon kung saan naman naghihintay si Cordelia. Nang matunto niyo ni Jill ay marahan niya ng pinihit ang doorknob at saka tuluyan ng pumasok sa loob. Doon ay nadatnan niya si Cordelia na nakaupo sa harap ng malaking vanity mirror. Nakalugay ang mahaba at paalon-alon nitong buhok at nakasuot ng wine red silky night dress na mas lalong nagpausbong ng magandang hubog ng kanyang katawan na animoy wala pang kahit na sino ang nakakahawak dito. Buhay na buhay din ang mapusyaw na kulay ng kanyang balat at malaporselana pa sa kinis na walang bahid ng kahit na anong dungis. Sa kabilang banda ay marahan naman siyang nilapitan ni Jill. Kulay kahel ang ilaw sa buong silid at talaga namang napakalamig sa lugar na iyon. Miss Cordelia, handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Jill kay Cordelia habang ang babae ay nananatiling nakaupo. Nakasuot din si Cordelia ng half-face na maskara na may mga balahibo pa ng ibon na disenyo sa gilid nito. Sinadya itong ipalagay ni Boss Hunter para hindi nila totally mamukhaan ng isa't isa. Umangat naman ang tingin si Cordelia sa reflection sa salamin at nakatayo ngayon si Jill sa kanyang likuran. Miss Jill, medyo kinakabahan po pero okay lang po ako. Nauutal niyang sabi. Halatang first time pero sino nga ba naman ang maniniwala na may ganito pang babae sa ganitong edad na hindi pa rin sanay sa mga ganitong gawain. Palibhasa nga hindi pa rin nagkakanobyo itong si Cordelia kaya kahit sa usapan lang ay parang hindi niya ito kayang gawin. Ngumiti naman si Jill at saka hinawakan ng magkabilang balikat ni Cordelia. Pinapasabi ni Boss na huwag ka raw kakabahan. Ayaw niyang madaliin ito dahil matagal niya itong hinihintay. Gawin mo ang lahat. Okay? Just enjoy the night with him. At kung handa ka na, maaari ka nang tumayo at sumunod sa akin, Miss Cordelia. Magalang na sabi pa ni Jill at saka ipinihit na ang kanyang katawan palabas ng silid. Huminga na muna rin ng malalim si Cordelia pang alis ng kaba at saka lakas ng loob na rin sumunod kay Jill patungo na sa kwarto na kinaroroonan ni Boss Hunter. Nang makarating na sila doon ay nauna nang pumasok si Jill at kasunod naman si Cordelia. Pinagmasa ni Cordelia ang buong silid. Mas malaki ito kaysa kanina. Ganon din ang kulay ng ilaw at malamig din doon. Ang pinagkaiba nga lang ay ang kapansing-pansing malaking babasaging bintana na kahit mula sa pintuan ay kitang-kita ang buong tanawin sa labas. Napakalaki rin ang kortina na tumataklob doon at isa lang ang kulay na nangingibabaw sa buong silid na iyon. Itim. Lahat ay madilim. Medyo masakit na nga sa mata ang kulay kahel na ilaw na ito pero ito kasi ang gusto ni Boss Hunter para hindi na rin nila gaanong makita ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Boss Hunter, andito na po si Miss Cordelia, papapasukin ko na po siya. Magalang na sabi naman ni Jill. Sige lang, sabi naman ni Boss Hunter. Lumingon naman si Jill kay Cordelia. Miss Cordelia, pwede ka nang pumasok. Utos pa niya. Salamat po. Nauutal na sagot naman ni Cordelia.
Nang makapasok na ito ay muling nagtanong si Jill kay Boss Hunter. Boss Hunter, may ipag-uutos pa po ba kayo? Magalang na tanong ni Jill kay Boss Hunter. Wala na. Maaari mo na kaming iwan. Utos ng lalaki at doon ay nagpaalam na si Jill. Masusunod po, boss. Pagkalabas ng assistant ay naiwan na lamang doon ang dalawa sa loob ng silid. Tila nga nanigas na ang mga tuhod ni Cordelia sa kanyang kinatatayuan at hindi na nito nagagawa pa makagalaw o makahakbang man lamang. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi man lang kumurap ang mga mata nito. Ni hindi nga niya mawari kung nilalamig na ba siya dahil sa aircon o dahil sa nerbiyos. Samantala, nakaupong nakatalikod naman noon si Boss Hunter sa harap ng malaking bintana at ang kamay nito ay nakahawak sa baso ng wine. Do you want wine? Or whiskey? What do you want? Panimulang alok ni Boss Hunter kay Cordelia at saka tuluyan ng tumayo at humarap dito. Katulad ni Cordelia ay nakasuot din ito ng half-face na maskara. Sa pakiwari pa nga niya ay nasa 6 flat or 7 pang height nito. Tangkad na pang basketballista kaya naman napapaangat siya ng tingin nang tumayo si Boss Hunter. Para namang maibsan ang kaba niya at lumakas naman ang loob niya at hindi siya maging mukhang statwa doon, ay nag-request na lamang din siya ng inumin kay Boss Hunter. Meron po ba kayong 4 o beer? Nauutal naman niyang tanong. Hindi rin naman kasi siya sanay uminom ng mga wine o iba pang mga mamahaling alak dahil lumaki siya kasabay ang mga tambay sa kalye. Hindi man kita ni Cordelia ang buong reaksyon ng mukha ni Boss Hunter sa request niyang yon dahil sa suot-suot na maskara. Alam niyang napakunot ang noon nito dahil napagtanto din niyang marahil ay hindi ito pamilyar sa 4 na kanyang sinabi. 4? What's 4? Tanong ni Boss Hunter. Napangisi naman si Cordelia at pasimpleng napakamot sa kanyang ulo. Sorry po. Mayaman nga po pala kayo. Hindi niyo po alam yun. Sige, kahit beer na lang po. Sabi niya pa. Dahil may stock naman ng alak si Boss Hunter, doon na sa kanyang mini ref sa loob ng kanyang kwarto, kaya ibinigay niya na ang hiling nitong beer. Okay, I have one here. Kukuha lang ako. Sabi ni Boss Hunter. Sandali naman nagtungo si Boss Hunter sa may mini ref upang kumuha ng beer. Thank you po. Nauutal na tugon naman ni Cordelia. Nang makukuha si Boss Hunter ay bumalik na siya sa kinatatayuan ni Cordelia. Here, halika, maupo ka dito. Sabi ni Boss Hunter at kaagad namang sumunod si Cordelia habang hawak-hawak na ang beer. Salamat po. Sa sandaling yon na makaupo na si Cordelia, hindi na siya nagdalawang isip at wala nang hiya-hiya na in-straight niya ng isang boteng beer. Walang hingahan at hindi man lang huminto. Total, sanay din namang uminom si Cordelia kaya parang tubig lang yon sa kanya. Napatitig naman sa kanya si Boss Hunter. Gusto mo pa? Tanong niya. Ikinaway naman ni Cordelia ang kanyang isang kamay sabay sabing, Hindi na po, okay na po ako. Sagot niya. Ilang sandali pa nang medyo nakukondisyon na ang kanilang mga katawan ay naging seryoso na rin silang dalawa. Miss Cordelia, alam kong alam mo ang dahilan kung bakit ka nandito, tama? Seryoso ang tanong ni Boss Hunter. Alam ko po. Mabilis na tumugon naman si Cordelia. Naglakad-lakad naman si Boss Hunter sa paligid ng dalaga. Buo na ba ang loob mo? Muli niyang tanong. Lakas loob at matapang namang sumagot si Cordelia. Ilang gabi ko rin po itong pinag-isipan kaya sa tingin ko ay walang dahilan para magdalawang isip. Gusto ko po kayong matulungan at isa pa ay gusto ko rin po na makapagtapos ng pag-aaral kaya Boss Hunter, maniwala po kayo isa hindi pero napakalaking tulong po dito para sa akin. Sabi ng dalaga at tumango naman ang lalaki. I understand. Sabi pa ni Boss Hunter. Sa puntong yon ay huminto naman si Boss Hunter sa likuran ni Cordelia at saka marahing hinawi ang buhok nito. You know what? The perfume you're wearing is my favorite. Ako ang pumili niyan para sa'yo. Mas nararamdaman ko yung matinding sensasyon kapag naaamoy ko yan. And this is my greatest addiction. Bagay na bagay sa'yo ang amoy. The elegance of the fragrance.
Para kang isang bulaklak na matatagpuan lamang sa mga malalamig na lugar. Nakaka-addict. Kahit hindi mo hubarin ang suot mong maskara, alam ko you own the most gorgeous face in the universe. And I am so lucky to be with you tonight. Pabulong na sabi ni Boss Hunter sa tono na animoy ng aakit. Marahan na rin hinawakan ni Boss Hunter sa balikat si Cordelia at saka marahang iniharap sa kanya. Are you nervous? Tanong ni Boss Hunter. Nauutal namang sumagot si Cordelia. Opo. Well, don't be. As long as I be gentle, nothing to worry about. Malambing naman ang sagot ni Boss Hunter. At sa pagkakataong yon ay sinimulan ng halikan ni Boss Hunter si Cordelia na sinimulan niya naman sa noon nito. Marahan lang niya iyong ginawa para mas maramdaman nila ang kasalukuyang init na nararamdaman ngayon ng kanilang mga katawan. Nang makahalik sa noo, ay ibinaba naman niya ang kanyang mga labi sa pisngi ng dalaga. Nakasteady nga lang si Cordelia dahil hindi rin naman niya maamin na first time niya na ito. Kaya naman, hinayaan na lamang niya na si Boss Hunter ang gumawa na susundan na lamang niya. Pagkahalik sa pisngi ay doon na nagdampi ang kanilang mga labi at nagdikit ang kanilang katawan hanggang sa tuluyan na nilang naangkin ang katawan ng isa't isa. Kinaumagahan, mahimbing nang natutulog si Boss Hunter nang biglang sumagi sa isip niya si Cordelia. Kaya naman marahan niya nang iminulat ang kanyang mga mata ngunit sa pagmulat niya ay wala na ang dalaga sa kanyang tabi. Ang tanging naiwan na lamang doon ay ang suot-suot na nightdress ni Cordelia kagabi na ngayon ay may bahid na ng dugo. She's a virgin? Kunotong sambit ni Boss Hunter sa kanyang sarili. Jill, where is she? Tanong ni Boss Hunter kay Jill na makalabas na siya ng kwarto. Ay nasa rest house na po si Miss Cordelia. Tugon naman ni Jill. Habang nagbubuntis nga si Cordelia ay doon na muna ito pansamantalang titira sa rest house ni Boss Hunter na malapit din lamang sa mansyon niya. Ayaw niya kasing magpakita at malaman ng babae ang kanyang pagkakakilanlan. Pero aminado si Boss Hunter na si dami-dami ng nakakasiping niya sa kama ay iba si Cordelia. Bukod sa birhen pa ito, ay iba talaga ang taglay na karisma ng dalaga na talagang hahanap-hanapin ng kung sino man ang kanyang makakasama. Sa kabilang banda ay tumugon naman si Boss Hunter at tumango. Okay, nabayaran mo na ba? Tanong niya. Kalmado namang sumagot si Jill. Opo. Bakit po, Boss Hunter? Tanong naman niya. Doon ay desperadang nagbitiw ng salita si Boss Hunter. Dagdagan mo. Utos niya. Dadagdagan ko po? Takang tanong naman ulit ni Jill. Nauwi naman si Boss Hunter sa pagpapadagdag ng bayad sa nalaman niyang birhen pa si Cordelia at siya ang kauna-unahang lalaki na nakagalaw dito. Oo. Tapos bigyan mo na lang ako ng update tungkol sa pagbubuntis niya. Make sure na naibibigay yung mga hiling niya o gusto niyang kainin. At siguraduhin ligtas siya doon, komportable at magiging maayos ang pananatili sa rest house hanggang sa makapanganak siya. Nauunawaan mo ba, Jill? Sambit naman ni Boss Hunter and he made sure na magiging safe at walang magiging problema ang pagdadalang tao ni Cordelia. Lahat nga ay gagawin niya para maibigay ang mga gusto nito hanggang sa kanyang paglilihi para maramdaman naman ni Cordelia ang pag-iingat at pag-aalaga nila sa dalaga. Nauunawaan ko po, Boss Hunter. Hindi ko po siya pababayaan. Doon po mas dadalas pong pagbisita ko doon para masigurado kong nasusunod ang mga bilin ninyo. Kampanteng sagot naman ni Jill. Good. Thank you, Jill. Ikaw nang bahala sa kanya, okay? Halos madalas na ngang pumunta roon sa rest house si Jill upang asikasuhin si Cordelia. Kahit na may mga katulong na doon na kasama ang dalaga, ay mas kampante pa rin si Boss Hunter kung si Jill mismo ang pupunta doon para mabigyan na rin siya ng update nito. At katulad niya ng inaasahan, ay hindi naging mahirap kay Cordelia ang kanyang naging pagbubuntis. Bawat cravings niya kahit na mahirap hanapin ay napoprovide pa rin ni Boss Hunter. Kompleto rin siya sa vitamins at gatas. Bawal din siyang ma-stress kaya naman
Talagang buhay prinsesa at sunod ang luho ni Cordelia sa loob ng 9 na buwan na pagdadalang tao. Nang makalipas ang 9 na buwan, ay sa wakas, naisilang na rin ni Cordelia ang malusog at cute na baby girl. Si Boss Hunter na nga ang bahalang magpangalan sa bata. At hindi na rin nagawa pa nilang ipakita ito kay Cordelia dahil kinuha na rin kaagad nila ang baby. Nang matapos ang delivery at madala na sa care recovery room si Cordelia, ay doon na siya muling pinuntahan ni Jill upang magpasalamat. Magpapaalam na rin. Miss Cordelia, ipinaparating po ni Boss Hunter na lubos po siya nagpapasalamat dahil sa pag-aalaga niyo sa inyong sarili. Maging sa baby para mailuwal ninyo ng maluwag at maayos. Sabi ng doktor. Bukas makalawa ay maaari na kayo makalabas. Ipinatawag ko na rin ang malapit ninyong kaibigang nagangalang Bubbles para siya nang magbantay sa inyo. Ito na po muna mga natitirang kabayaran ni Boss Hunter sa inyo. Salamat po sa naging tulong ninyo, okay? Mauna na po ako. Magpalakas ka, ha? Sabi ni Jill, tsaka pinatong ang isang brown envelope sa ibabaw ng kama na naglalaman ng libo-libong pera na pahuli niyang bayad. Hindi naman mawari ni Cordelia ang nararamdaman at kung ano ba ang sasabihin niya. Gusto niya kasi makita man lang ang bata kaya naman nang makatalikod na si Miss Jill ay saka pa lamang siya umimik. Sandali, sabi niya pero hindi na siya narinig pa ni Jill hanggang sa tuluyan na nga itong umalis. Hindi ngayon malaman ni Cordelia kung para saan ang mga luha na inilalabas ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may kulang na at hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Ang buong akala niya ay magiging madali lang lahat, pero ang hirap pala. Ni hindi man lang niya makarga ang baby sa kanyang mga braso o hindi man lang nakita ang itsura nito o narinig man lang ang pag-iyak nito. Napatingin siya sa brown envelope at ngayon nga ay bigla na lang niyang konesyon ang kanyang nagawa na hindi niya lubos akalain na mararamdaman niya ngayon. Makalipas ang maraming taon, marami na rin ang nagbago. Hindi na nagkaroon pa ng komunikasyon si Cordelia kina Boss Hunter at tuluyan na nga hindi na nasilayan pa ang batang kanyang iniluwal. Ni hindi nga maalis at mawala ang bata sa kanyang isip. Ilang beses man niyang sabihin kay Bubbles na ayos lang siya na wala sa kanyang nangyari. Sa loob-loob niya ay hindi niya madadaya ang kanyang sarili na hinahanap-hanap niya ang presensya ng bata at tilang kahit pa marami na nagdaan at nangyari pa ay kakambal niya na ang katotohanan minsan na siyang naging ina. Samantala, para makalimot naman si Cordelia sa nangyari, minabuti na lang niyang ituon ang kanyang oras sa pagbabalik sa pag-aaral. Nakatapos siyang muli ng high school, senior high school at ngayon ay OJT na siya sa kanyang kursong business management. Habang pauwi si Cordelia patungo sa apartment ni Bubbles, ilang gabi niya nang napapansin at nararamdaman na parang may sumusunod sa kanya. Nakakauwi na kasi siya lagi ay gabi na dahil sa oras ng kanyang OJT. Nilalakad na lamang niya yung maliit na eskinita papasok ng apartment. Ngunit ngayon, isang himala na nakauwi siya na hindi nag-aalala. Bubbles, nandito na ako. Malakas na buhay ni Cordelia sa kaibigan. Usually, sumasagot naman kagad si Bubbles dahil nga sa oras na to. Dapat ay paalis na siya patungo trabaho na ngayon ay sa isang restaurant na nagtatrabaho at umalis na sa pagiging GRO. Bubbles? Ulit pa ni Cordelia. At doon nga ay nadatnan niya ang kanyang kaibigan sa may sala. Hindi lang siya ang nandoon. May isang babae at isang lalaki na nakaupo sa harapan ni Bubbles. Nang makita iyon ni Cordelia ay bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil may mga bisita pala sila. Nakasuot ang dalawang yon na parang business suit at parang hindi basta-basta mga empleyado o ano. May mga earphone pa silang nakasalpak sa kanilang mga tenga at parang mga secret agent. Cordelia, mabuti naman at nariyan ka na. Nakangiting bungad naman ni Bubbles. Maluwag ang kanyang ngiti, kaya palagay ang loob ni Cordelia na walang problema. Magandang gabi po. Sino po sila, Bubbles? Mga bisita mo? Nakangiting tanong naman ni Cordelia. Hindi, bisita mo sila, Cordelia. Halika, maupo ka. Tugon ni Bubbles kaya naman ay lalong nagtaka pa si Cordelia. Umupo muna siya sa tabi ni Bubbles katulad ng utos ng kaibigan at saka muling pinagmasdan ng dalawa.
Ano mang isipin niya ngayon na hindi niya maalala o maisip kung sino ang mga ito. Ni hindi nga sila pamilyar sa kanya kaya naman medyo napakunot ang noon ni Cordelia. Ipagpaumanin po ninyo. Bisita pero hindi po kayo pamilyar sa akin eh. Sino po ba kayo? Nagtatakang tanong naman ni Cordelia sa kanila. Doon ay nagsalita na rin yung babae na nagngangalang Sai. Miss Cordelia, tunay nga hindi niyo pa kami nakikilala. Ako po si Sai at siya naman si Billy. Mga tauhan po kami ni Don Francisco Chavez, ang nagmamay-ari ng milya-milyang hasyenda sa iba't ibang probinsya sa bansa at sangkatutak ng mga planta. Siya po ang nagpadala sa amin dito at ilang taon na din namin kayong hinahanap. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Cordelia. Maging si Bubbles na nakikinig lamang ay naguguluhan na rin at hindi na rin nga nakapasok pa sa trabaho. At teka lang po, pasensya na po kayo pero naguguluhan po ako. Sino po si Don Francisco? At ano pong connection ko sa kanya at bakit niyo po ako hinahanap? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Cordelia sa dalawang misteryosong bisita. Miss Cordelia, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Francisco at Doña Catalina. Sanggol pa lamang po kayo ay kinuha na kayo ng mga kidnappers na nagngangalang Dodong at Roel. Sila ang mga mastermind sa pagkuha sa inyo at marami na kaming hawak na ebidensya. Matagal na naming sinusundan para masiguro na ikaw nga si Faye, yung nawawalang anak ng mga Chavez. At ngayon na may hawak na kami mga sapat na ebidensya na inipon namin sa mahabang panahon. Sigurado na kami na ikaw nga si Faye Chavez, ang batang kinidnap nila ilang taon na nakakaraan. Malalim na paliwanag ng isa sa mga tauhan. Doon ay nagkatinginan na sina Bubbles at Cordelia. Magaling kumilates ang tao itong si Bubbles kaya malakas ang kutob niya na nagsasabi ng totoo itong dalawa. Base na rin sa mga ipinapakita ng mga ito na ebidensya ay hindi maipagkakaila na lahat ng iyon ay akma at tama, lalo na nang mabanggit nila ang pangalan ni Roel. Sinasabi niyo na isa akong Chavez? Oo, tama ako yo. Wala nga akong tunay na pamilya. Ang kwento sa akin ng mga kumupkup sa akin ay nakita lamang daw nila ako sa lansangan pero hindi rin naman sila naging mabuti sa akin. Matagal na akong wala sa poder nila dahil naging malupit sila sa akin at hindi man lang ako tinuring na tunay na kapamilya. Kanina nabanggit niyo si Tito Roel? Sino siya? Anong kinalaman niya kung tunay na biktima nga ako ng kidnap? Matalim na tanong ni Cordelia. Miss Faye, si Roel na tinutukoy ninyo na sinasabi niyong kumupkop sa inyo ay isa sa mga salarin sa pagkidnap sa inyo. Mga dating tauhan sila ng iyong ama sa iyong asyenda na nagrebelde. Sa bakbakan noon ay napatay ang leader na si Dodong at nakataka si Roel habang daladala ka. Hindi ko alam kung anong motibo niya at kung bakit dinala ka pa niya pero hinala namin na natatakot na siya kaya no choice na siya ng mga panahong yon. At para mas maliwanagan kayo, sumama kayo sa amin sa mansyon dahil ito rin naman ang utos ni na Don Francisco at Doña Catalina. At dahil nga interesado na rin talaga si Cordelia sa bagay na yon at sa tingin naman niya ay wala namang mawawala, kaya naman pumayag na rin siya sa gusto ng dalawa. Kinaumagahan ay isinaman na rin siya ng mga tauhan at kasakasama si Bubbles. Nang makarating na sila sa mansyon ng mga Chavez, ay doon sila namangha sa laki at ganda ng mansyon na iyon. Tuloy po kayo, Miss Faye at Miss Bubbles, magalang na utos ng bodyguard. Sumunod naman silang dalawa. Don Francisco, Doña Catalina, narito na po ang inyong matagal na nawawalang anak na si Miss Faye. Sa mitang tauhan, sa mag-asawa na kasalukuyang naroon sa isang malawak na silid kung saan nakitang-kita ang magandang view sa labas ng bintana na parang nasa tabi pa ng dagat. Doon ay marahan ang ipinihit ng mag-asawa ang kanilang mga katawan papunta sa direksyon kung nasaan si Cordelia. At nang sa wakas ay makita na nila ito, sapat na ang lukso ng dugo para mapatunayan na anak nga nila si Cordelia. Dahil sa kusa na lamang tumulo ang kanilang mga luha nang mamasdan nila ang mga mata nito, nakauna-unahan nilang minahal ng mailuwal pa lamang siya ni Doña Catalina. Faye, anak ko, Faye.
Doon ay mabilis nang lumapit ang Donya kay Cordelia at saka wala anong-ano ay niyakap ang kanyang anak ng mahigpit na mahigpit. Tila nga binawi ang mga panahon na matagal silang hindi nagkasama. Faye, anak ko, napakatagal ng panahon ako nang ulila sa'yo. Miss na miss kita, anak ko. Mabuti't hindi kami nawala ng pag-asa ng iyong ama na muli kang makikita dahil malakas ang pakiramdam ko na buhay ka pa. Napakaganda mo, anak ko. Doon ay lumapit na rin si Don Francisco. Faye, ikaw nga. Ikaw nga anak namin. Maaari pa kitang mayakap, aking unika iha. Maluha-luha na manghiling ng kanyang amang si Don Francisco. Tumango na lamang si Cordelia tanda ng kanyang pagpayag. Matapos noon ay naipaliwanag na rin sa kanya ng kanyang mga tunay na magulang ang totoo. Doon ay tuluyan na rin namang naliwanagan si Cordelia at ngayon ay sobra-sobrang saya ng puso niya dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang tunay niyang pamilya. Hindi niya na kailangan pang mamalimos ang pagmamahal at ng atensyon dahil kusa niya na itong matatanggap. Labis pa nga sa kanyang inaasahan mula sa kanyang tunay na mga magulang. Maging ang mga kanyang tinatawag na Tito Ruel ay naipakulong na rin ang kanyang mga magulang para magbayad ng kanyang mga kasalanan. Pabos sa mali kinupkup na rin nila dahil iyon din ang iling ni Cordelia. Pagbabalik na rin sa mga kabutihan na nagawa nito sa kanya. At ngayon ay pinag-aral na rin siya ni na Don Francisco at Doña Catalina. Nang makalipas ang mga buwan, naturuan na rin nila si Cordelia sa kanilang negosyo at unti-unti namang nagagamay na ng dalaga dahil ito naman ang kanyang forte. Faye, anak, bukod sa mga itinuro ko sa'yo, may isang bagay pa na kailangan mong gawin para mas mapalakas ang ating kumpanya. Kailangan mong pakasalan ng CEO ng Nichols Corporation. Seryoso ang sabi sa kanya ng kanyang ama. Napakunot naman ang noon ni Cordelia. Nichols Corporation? Kailangan ko po ba talagang gawin yun? Tanong naman ni Cordelia. Yes, you have to. Kapag nagsanib-puwersa ang Chavez at Nichols, posibleng wala na makakaagaw pa ng ating posisyon at sa itaas na ranggo. Anak, kailangan masanay ka na sa lahat ng ganitong kalakaran dahil kapag nawala na kami ng mommy mo, ikaw na ang magmamana ng lahat ng ito. Kaya Faye, pagbutihin mo dahil sa'yo naman ipinagkakatiwala ang aming ligasiya. Batid ni Cordelia na seryoso sa bagay na yon ang kanyang ama kaya naman wala na rin siyang magawa kundi ang pumayag. Boss, pumayag na po ang nag-iisang tagapagmana ng Chavez sa si Miss Faye. Isaset ko na lang po ang meet-up ninyo at kung kailan na magiging kasal. Sambit ni Jill kay Boss Hunter. Wala man silang kaalam-alam na ang Faye na kanilang tinutukoy ay walang iba kundi si Cordelia na surrogate mother ng anak ni Boss Hunter. Okay Jill, tomorrow I won't be busy. Iset mo na with the Chavez, okay? Okay po. Tugon naman ni Jill. Kinabukasan, katulad nga ng napagkasundoan ay sa wakas, nag-cruise ng muli ang landas sina Boss Hunter at Cordelia. Sa isang restaurant nga sila nagkita-kita. Kasama pa ni Boss Hunter noon ay naging anak nila na si Abby na ngayon ay 7 taong gulang na. It's nice to see you again, Don Francisco. Bati ni Boss Hunter na kung tawagin naman ng mga Chavez ay H. Napatingin naman sa kanya si Cordelia habang kumakamay ang lalaki sa kanyang ama at ina. Pamilyar sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala. Pero hindi niya matandaan kung saan silang nagkita o ano at kung bakit yung mga labi lamang na yon ang pamilyar kay Cordelia. Palibhasa ay naka-half na maskara lamang sila noon kaya naman hindi talaga naging malinaw sa isa't isa ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda ay matapos sa kanyang mga magulang ay kamay naman niya ang hinawakan ni H ngunit sa halip na kamayan ay hinalikan nito ang kanyang kamay ng dalaga. It's nice to meet you and see you, Miss Faye, the heiress of Chavez Corporation. Maabong sabi pa ni Boss Hunter at saka napatingin pa ito na malagkit. Ngumiti naman si Cordelia at ngumiti na lamang. Napatingin naman siya sa bata na kasama nito at si Abby na may maganda ring mga ngiti sa kanya. Hello po, magiliw na pati ng bata. Tila naman may kung anong kumurot sa dibdib ni Cordelia nang batiin siya ng bata. Hindi niya mawari kung saan nagmula ang dahilan kung bakit bigla na lamang tumibok ng abnormal ang kanyang puso. Ilang segundo rin siya nakatitig sa bata bago pa siya nakasagot.
Hi, ang ganda mo naman. Nakangiting bati ni Cordelia. Ilang oras din silang magkausap at ngayon nga may napagkasundoan na rin tungkol sa kanilang kasal. At nang maikasal na nga sila, ay doon na namalagi si Cordelia sa bahay ni na Boss Hunter. Noong una ay nagsasama lamang talaga sila para sa kumpanya. Ngunit habang tumatagal, ang kanilang pagsasama ay tila ba nababali na ang naging pananaw ni Boss Hunter sa mga babae. Iba ang pakiramdam niya kay Cordelia. Iba ang pakiramdam niya kumpara sa ibang babae na nakasama niya na. At ang pakiramdam na ito ay huli niyang naramdaman noong una niyang makita si Cordelia. Mommy Faye, can you help me with my assignment? Masiglang tanong naman ni Abby sa kanya na mommy na rin ang tawag. Kahit abala si Cordelia sa mga paperwork sa kanyang ginagawa, ay hindi pa rin siya nag-aatubiling lapitan ng batang si Abby. Aba, syempre naman. Sino ba naman na makakatanggi sa cute na batang ito? Halika nga dito, patingin nga anong subject pa. Ikinalong naman ni Cordelia ang bata sa kanyang dalawang hita at saka kinuha ng notebook. Sobrang gaan nga ng loob nila sa isa't isa. Hindi nga talaga siguro magsisinungaling ang tinawag na lukso ng dugo. Kahit hindi nila alam na mag-ina sila, ramdam naman nila na yung pagmamahal na para bang matagal na silang may ugnayan sa isa't isa. Samantala, matapos silang gumawa ng homework ay nagbonding muna silang dalawa hanggang sa kapaguran ay nakatulog na si Abby. 9:00 na rin ng gabi noon at magpapahinga na rin sana si Cordelia nang makita siya ni Boss Hunter na patungo sa pool area. Sa malamang magsiswimming ito dahil naka-bathrobe lamang ang samplet nito. Faye, gising ka pa? Tanong ni Boss Hunter at huminto muna ito sandali. Kapapatulog ko lang kay Abby. Nagpatulong kasi siyang gumawa ng homework tapos konting bonding na rin. Ayun, napagod ko yata kaya ang bilis makatulog. Nakangiting kwento naman ni Cordelia. Tumangu-tangu naman si Boss Hunter. Ganun ba? Mukhang nag-e-enjoy dahil usually mga 10 PM palagi yun nakakatulog eh. Anyway, ikaw, tutulog ka na ba? Wanna join me on a night swimming? Alok ni Boss Hunter kay Cordelia. Dahil wala na rin namang ibang gagawin pa si Cordelia ay wala namang masama kung papayag siya dahil una sa lahat ay mag-asawa naman na sila kaya ayos lang naman siguro mga ganong bagay. Sige, mag-aayos lang ako sandali. Tugon ni Cordelia. Okay, I'll wait in the pool area na lang. Okay. Na makapagpalit si Cordelia ng pang-swimming na two-piece ay nagtungo na siya kaagad sa pool. Nag-cover up muna siya para hindi naman ganun ka-expose kaagad ang kanyang katawan. Faye, halika na. Maligo ka na. Ang lamig ng tubig oh. Ang sarap sa katawan. Yaya ni Boss Hunter at nauna na nga itong lumublob sa tubig. Dahil lagkit na rin si Cordelia sa kanyang katawan ay hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa at marahan ng inalis ang puting cover-up na bumalot sa kanyang katawan at doon ay napatunganga na lang si Boss Hunter nang makita niya ang kabuoang katawan ni Cordelia. Nakakabigani nga talaga ang ganda ng katawan nito, parang hindi nanganak. Ngunit napako naman na paningin ni Boss Hunter sa mga stretch marks ni Cordelia sa may bandang tiyan. Maitim yung kulay na stretch mark kaya nangingibabaw dahil sa mapusyawang kulay na balat ni Cordelia. Hindi na lang din nag-isip pa na kung ano-ano si Boss Hunter bagkos ay binaliwala na lamang niya hanggang sa tuluyan nang tumalon sa tubig si Cordelia. Grabe, tama ka nga, sobrang lamig ng tubig. Pero ayos lang dahil nakakaalwa ng pakiramdam. Napakaganda pa ng view. Sambit naman ni Cordelia na kahit nilalamig ay ayos lang daw sa kanya dahil nakaka-relax din ito sa pakiramdam. Faye? I heard na long-lost daughter ka raw ng mga Chavez? Usisa ni Boss Hunter. Oo. Ilang taon din ako nawalay sa kanila. And I bet na alam mo rin ang kwento, tama? Yeah, I heard all things about you. At doon ako naniniwala na tunay nga palang himala. Sino ba namang mag-aakala na sa tagal mong napahiwalay sa kanila ay muli ka pa nilang makikita? And now, naniniwala na talaga ako sa himala. And you're the living proof. Sabi pa ni Boss Hunter. Napangiti naman si Cordelia dahil noong una ay buong akala niya hindi sila magkakasundo dahil mukha naman itong tahimik at masungit.
Ngunit hindi naman pala. Madaldal din naman pala ito at hindi rin mahirap i-approach. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay hindi na rin nila namamalayan na unti-unti na rin napapalapit ang kanika nilang katawan sa isa't isa. Sa kabila ng kalamigan ng tubig, dala pa ng malamig na hampas ng hangin, ay tila parang biglang nakaramdam ng init ang kanilang mga katawan, kaya naman napalunok na lamang si Cordelia. Nakatitig lang kasi sa kanya si Boss Hunter at ang ganitong tagpo ay huli pa niyang naranasan noong may nangyari sa kanila ng lalaki. Dala na rin ang hiya ay hindi na rin niya nagawa pang mag-usisa kung sino ang batang si Abby. Kung nagkaasawa na rin ba ito dati, binaliwala na lamang niya dahil ang mahalaga ngayon ay ang maayos na relasyon nila ng bata. Sa kabilang banday, sa kalagitnaan ng malamig na panahong yon, ay hindi na nila namamalayang kusa ng kumikilos ang kanika nilang mga katawan at tuluyan na ngang nagdikit ito at mahalikan ng labi ng bawat isa. Dinama lang nila ang mga halik na yon hanggang sa tuluyan na nga may nangyari sa kanilang dalawa. Na mga sumunod na araw ay mas lumalim pa ang kanilang pagsasama at relasyon nila bilang mag-asawa. Tila naging seryoso na rin ang dating fixed marriage lamang. Hindi pinilit at kusa lang nilang naramdaman yung malalim na koneksyon na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Hanggang sa dumating na sa punto na para bang hindi na kinaya ni Cordelia na magsinungaling sa kanyang nararamdaman. Mahal na niya si Boss Hunter, lalo na ang batang si Abby, kaya naman ngayon ay ayaw niya nang ilihim pa ang kanyang nakaraan sa asawa. Panimula niya. Yes, Faye, do you need something? Tugon naman ni Boss Hunter. Huminga muna ng malalim si Cordelia at saka nagsalita. Gusto sana kita makausap. May gusto sana ako aminin sa'yo. Kabadong sabi ni Cordelia. Doon ay nabalot na rin ang pagtataka si Boss Hunter kaya naman nag-usisa ito dito. Aaminin? Sige lang, ano yan? Hindi na talaga ako virgin? Ano naman kung hindi ka na virgin? Nanganak na ako. Doon ay natigilan si Boss Hunter. Nagkaroon na rin siya ng hinala na may kinalaman yung stretch marks na nakita niya. What do you mean? Makinig ka ha. Sa dati kong buhay, naging isang surrogate mother ako. At yun ay hindi pa nalalaman ni na daddy. Natatakot akong aminin sa kanila dahil baka isipin nila na ganun akong kasamang babae. Yung desisyon na nagawa ko noong una, dala lamang yun ang kagustuhan ko makapag-aral. At alam ko makakatulong ng malaki yung perang ibabayad sa akin. Pero nang mailuwal ko yung bata, biglang nagbago ang lahat. Parang ayoko na nun ng pera. Mas gusto ko na lamang na makapiling yung anak ko. Kahit na hindi na siya sa akin. Patawarin mo ako, H. Kung matagal kong inilihim sa'yo to. Mahal na mahal kasi kita eh. Kaya ayoko na maglihim sa'yo. At tuluyan na ngang lumuha si Cordelia habang inilalahad ang kanyang nakaraan. Tila naman naging estatwa si Boss Hunter sa kanyang mga narinig. Nanlamig ang kanyang katawan dahil sa isip niya ay hindi malayong ito ang babae na na-hire niya bilang surrogate mother din ng kanyang anak na si Abby. Faye, maaari ko bang malaman kung natatandaan mo ba ang lalaki na nag-hire sa'yo bilang isang surrogate mother? Kunot noong tanong naman ni Boss Hunter. Ang natatandaan ko ay ang pangalan niya ay Boss Hunter? Tuluyan ang napaawang ang mga labi ni Boss Hunter at bumagsak na nga ang mga balikat dahil sa nalaman na si Cordelia na na-hire niyang surrogate mother noon at si Faye na long-lost daughter ng mga Chavez ay iisa. Parang ang pinaglaruan sila ng kapalaran dahil talagang sa ganitong tagpo pa sila muling nagkita. Tunay nga na ang kapalaran ang gumawa ng paraan para muli silang magkita. At ang ibig sabihin lang nun ay talagang ginusto ng tadhana na sila talaga ang maging mag-asawa. Cordelia? Paanong nasabi ni Boss Hunter ito? Bakit niyo po ako kilala? Cordelia po ang pangalan ko nung hindi pa po ako si Faye. Alam ko dahil ako ang nag-hire sa'yo upang maging surrogate mother. Ako si Boss Hunter. At anak mo si Abby. Anak natin si Abby.
Namilog naman ang mga mata ni Cordelia dahil hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya. Hindi niya alam kung ano ang papaniwalaan dahil ang totoo, sobrang saya ng puso niya ngayon sa naging revelasyon nila na si H at Boss Hunter ay iisa pala. Sa isip niya ay bakit hindi nga ba niya kagad na puna, pero ang mahalaga sa ngayon ay alam na nila ang katotohanan at hindi na sila mahihirapan pang tanggapin dahil mag-asawa na sila at mahal na rin naman nila ang isa't isa. Niyakap na nga lang ni Boss Hunter ng mahigpit si Cordelia dahil aminado naman siyang matagal ng panahon din siyang nangungulila sa babae. Matagal din niyang hinanap ang aura ng presensya nito, ang amoy at buong kabuuan nito. Napaiyak na lang din si Cordelia dahil sa haba ng panahon na inakala niyang hindi niya na makikita sina Hunter at Abby ay doon pala siya nagkakamali dahil sabi nga ni Boss Hunter, tunay ang himala at ang nangyari sa kanilang muling pagtatagpo ay isang himala na kailanman ay hindi na nila naisip pa ang mangyayari. Matapos nga noon ay ipinagtapat na rin ni Cordelia ang totoo kay Abby at hindi naman sila nahirapan na magpaliwanag sa bata. Bagkus ay gustong gusto pa nga nito dahil mahal na raw niya ang kanyang mommy Faye. At simula noon ay mas naging malalim na ang relasyon nila bilang isang pamilya. Mas tumatag at mas minahal ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Miss Cordelia,